Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng lungsod, nakatira si Billy, mabait at masipag, pero may isang malaking kahinaan, magastos. Kilala siya ng mga tao sa lugar bilang si Billy na bili ng bili. Hindi naman siya mayaman. Sa katunayan, tama lang ang kinikita niya bilang empleyado sa isang maliit na opisina sa bayan. Pero kahit na ganoon, parang hindi napuputol ang gastos niya. Tuwing may sale, naroon siya. Tuwing may bagong labas na sapatos, naroon siya. Kapag may nakita siyang gadget sa online shop, isang pindot lang, bili agad. Kahit na hindi niya kailangan, basta may makita siyang maganda, kinukuha niya. At kapag sinasabihan siya ng mga kaibigan na magtipid, lagi niyang sagot, "Reward ko ito." Minsan lang mabuhay, di ba? Pero ang minsan niya ay halos araw-araw. Isang payapang hapon, naglakad si Billy sa palengke. Dapat sana'y bibili siya ng gulay para sa hapunan, pero nadaanan niya ang ukay-ukay. At syempre, para kay Billy, ang ukay-ukay ay parang mahagnet. Hindi niya maiwasang pumasok. Naghalungkat siya ng mga jacket at pantalon. Habang palabas siya ng ukay, inaalog niya ang lumang supot na may lamang biniling pantalon. Napangiti siya. Ang ganda nito. Sulit. Habang naglalakad, nakatingin siya sa supot at hindi sa daraanan. Kaya hindi niya napansin ang matandang estranghero na papasalubong sa kanya. Nabunggo niya ito at muntik pang matumba ang matanda kung hindi lang siya nahawakan sa balikat ni Billy. "Ay, pasensya na po," sabi ni Billy. Ngumiti ang matanda. Maputi ang buhok nito, nakasuot siya ng lumang barong, ngunit higit sa lahat, kakaiba ang ngiti niya. Parang may alam siyang hindi alam ng ibang tao. "Sige lang, iho," sabi ng matanda. Pero sa halip na mainis, may halong lambing ang boses nito. Iyon ang sandaling napansin ni Billy na may hawak ang matanda, isang lumang pitaka. Kulay tsokolate, makapal ang balat, at may kakaibang itsura sa harap na hindi niya maipaliwanag. Bigla itong iniabot ng matanda kay Billy. "Iho," sabi nito, "sa'yo ang pitakang ito. Ibinibigay ko ito sa taong higit na nangangailangan." Napakunot ang noo ni Billy. "Ha? Hindi ko po maintindihan." Ngunit bago pa niya maituloy ang tanong, nagpatuloy ang matanda. Hindi nauubos ang laman, pero may kapalit. At bago pa makapagsalita muli si Billy, tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Sa gitna ng palengke, sa kabila ng daming tao, parang naglaho ito. Napatulala si Billy. "Ano yon? Bonus?" Mahigpit niyang hinawakan ang pitaka. Mabigat, parang may laman. Habang naglalakad pa uwi, hindi mapakali ang isip niya. Pagdating sa bahay, agad niyang binuksan ang pitaka. Sa loob, may 500. Napanganga siya. Aba, ayos. Kinuha niya ang pera at hinawakan. Totoo, bagong-bago ang pera. Parang hindi pa nahahawakan ng ibang tao. Tiningnan niya ulit ang pitaka. Wala na. Ayon sa inaasahan. Ngunit napaisip siya, paano kung... Sinara niya ang pitaka. Huminga ng malalim, binuksan ulit. May 500 ulit sa loob. Napaupo siya sa kama. Piniga niya ang pisngi niya para tiyaking gising siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Parang jackpot. Parang biglang gumaan ang buhay niya. Hindi siya nag-isip ng matagal. Kinuha niya ang 500. Isinara ang pitaka. Binuksan ulit. Andoon na naman ang pera. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, bigla siyang napasigaw ng libreng shopping. Simula noon, nagbago ang takbo ng araw-araw niya. Tuwing umaga, pagbukas pa lang ng mata niya, bubuksan niya ang pitaka. 500, isang ngiti. Pagkatapos maghilamos, 500 na naman. Pagkatapos magbihis, 500 ulit. Parang walang katapusan. Naglibot siya sa mall. Sa unang linggo, bumili siya ng 4 na bagong t-shirt, 2 sapatos, gadgets, bagong bag, mamahaling kape araw-araw, pagkain sa labas halos gabi-gabi. Sa loob ng 2 linggo, sobrang dami na ng gamit sa bahay ni Billy. Ang sala niya ay puno ng kahon. Ang aparador niya ay hindi na masara.
Pero hindi niya ito iniinda. Sanay na siya sa dami ng gamit. Pero sa likod ng tuwa niya, may napansin siyang kakaiba. Una, bumibigat ang pitaka. Hindi niya maintindihan. Hindi naman siya naglalagay ng barya o anumang gamit. Pero parang unti-unti itong dinadaganan ng hindi nakikitang bigat. Minsan, pag inilalagay niya sa bulsa, parang humihila pababa ang shorts niya. Pangalawa, pagod na pagod siya. Hindi yung normal na pagod. Kahit buong araw siyang nakaupo lang sa opisina, parang nagbuhat siya ng isang sakong bigas. Pag-uwi niya, halos hindi makabangon. Grabe, bakit ang bigat? Bulong niya minsan. Pangatlo, tuwing gagastos siya, parang may humihigop ng lakas mula sa loob ng dibdib niya. Unang beses, hindi niya pinansin. Pangalawang beses, akala niya inaatake siya ng hilo. Minsan, napaupo siya bigla sa upuan ng coffee shop. Napahawak siya sa pitaka. Hindi kaya ang pitaka? Bulong niya. Pang-apat, mas malakas na ang tukso ng pagbili. Parang may boses sa likod ng isip niya na nagsasabing, "Bili ka pa. Madali namang kumuha ng pera. Kaya mo yan." Pero kasabay nito, pakiramdam niya ay may hinahatak mula sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga, hindi na siya makahinga ng maayos. Wala naman siyang ginawa buong araw maliban sa pagpunta sa mall. Pero pag-uwi, parang naubos ang hininga niya. Sobra na ito. Bulong niya. May mali. Isang gabi, habang pauwi si Billy galing trabaho, pakiramdam niya ay mas mabigat ang katawan niya kaysa dati. Parang bawat hakbang ay hinihigop ng lupa. Hindi niya maintindihan kung bakit parang wala na siyang sigla. Gayong buong araw naman siyang nakaupo sa opisina. Habang naglalakad sa madilim na bahagi ng kalsada, bigla siyang may nakitang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang hugis ay pamilyar. Paglapit niya, nakilala niya ito, ang matandang estranghero na unang nagbigay sa kanya ng mahiwagang pitaka. Nakangiti pa rin ang matanda, pero ngayong gabi, mas malalim ang tingin nito. "Mukhang mabigat na ang dala mo, iho," sabi ng matanda. Tila alam ang lahat kahit hindi niya ikinukwento. Hindi na nagpakipot si Billy. Huminga siya ng malalim. "Lolo, bakit parang hinihigop ng pitakang ito ang lakas ko? Bakit parang hindi ako mapakali kapag hindi ako bumibili? Hindi ko na po kaya." Tahimik lang ang matanda sandali, bago ngumiti ng malumanay. "Sinabi ko sa iyo noon na may kapalit ang pitaka. Hindi nauubos ang laman, pero ang ibinibigay nito ay galing sa kinabukasan mo. Lahat ng oras, lakas, at kapayapaang dapat sanay para sa mga susunod na taon. Unti-unting nakukuha ng pitaka sa tuwing gagastos ka." Nanlaki ang mata ni Billy. Ngayon niya lubos na naintindihan. Paano ko po ititigil ito? Paano ko po maibabalik ang lakas ko? Tumingin ang matanda sa kanya, mabait pero matatag. "Hindi mo kailangang sirain ang pitaka, iho. Kailangan mo lang itong gabayan. Ang hiwagang dala nito ay sumusunod sa ugali ng may-ari. Kung ginagamit mo ito para sa luho, kukunin nito ang kinabukasan mo. Pero," ngumiti ang matanda, "kung gagamitin mo ito para sa tama, kusa itong hihinto sa pagkuha." Nalito si Billy. "Para sa tama?" "Oo," sagot ng matanda. "Tumulong ka. Mag-ambag ka. Gumawa ka ng mabuti. Mag-ipon ka. Ipakita mong kaya mong hawakan ang pera ng may pag-iingat. Kapag natuto ka, kusang titigil ang pitaka." Napatungo si Billy. Simple lang pala, pero siya mismo ang kailangang magbago. Pag-angat niya ng tingin, nawala na ang matanda, parang bula. Pero ngayon, imbes na takot ang naiwan, isang malinaw na direksyon ang naramdaman niya. Sa unang pagkakataon, alam niya kung ano ang dapat gawin. Nung simula ay nahirapan si Billy. Hindi niya alam kung kaya niya. Pero ramdam niya. Kung hindi niya gagawin, baka tuluyan nang mawala ang lakas niya. Kaya nagsimula ang bagong buhay niya. Sinimulan niya sa mga simple at maliliit na hakbang. Una, binayaran niya ang utang sa bahay. Matagal na yung atraso niya mga bayarin, pero lagi niyang inuuna ang luho. Ngayong may pagkakataon,
Inayos niya agad. Pangalawa, nagbigay siya ng bigas sa kapitbahay na may sakit. Isang matandang babae ang nakatira sa kabilang bahay. Halos linggo na itong hindi lumalabas dahil sa sakit. Pagbigay ni Billy ng bigas, napaluha ang matanda. "Salamat iho," mahina nitong sabi. "Hindi ko inaasahan." At sa unang pagkakataon, hindi humigop ng lakas ang pitaka. Parang may kumawala sa balikat ni Billy. Pangatlo, nag-ipon siya. Sa unang pagkakataon, hindi niya inuubos sa gastos ang lahat ng pera niya. Pang-apat, tinulungan niyang makapag-enroll ang pamangkin niya. Hindi niya ito kailanman naaalalang gawin. Puro sarili ang inuunan niya noon. Pero ngayon, parang mas malinaw ang isip niya. Panglima, bumili siya ng mga binhi para magtanim ng gulay sa likod ng bahay. Hindi na siya bumili ng mamahaling pagkain araw-araw. Natuto siyang gumawa ng mga pagkain na galing mismo sa tanim niya. Ang sobra sa tanim niya ay naibebenta pa, at ang iba naman ay naibabahagi rin sa iba. At tuwing nakikita niyang tumutubo ang mga tanim, parang unti-unting tumutubo rin ang panibagong ugali sa kanya. Habang tumatagal, napansin niya na hindi na sobrang bigat ang pitaka. Mas magaan ang paghinga niya. Mas nakakatulog siya. Mas simple ang buhay niya. Mas konti ang gamit sa bahay. Mas maaliwalas. Mas maraming mga ngiti sa mukha ng mga taong natulungan niya. At higit sa lahat, mas kaunti ang tukso. Isang umaga, binuksan niya ang pitaka. Wala ng pera. Sinara niya. Binuksan ulit. Wala pa rin. Inulit niya. Isa pa. Isa pa. Wala. Pero pagkatapos ng ilang segundo, napansin niya ang kakaiba. Hindi siya hinihila bumili. Hindi sumasakit ang dibdib niya. Hindi siya pagod. At sa sulok ng bahay niya, may maliit na alkansyang puno na sa kalahati. May mga tanim siyang nagbibigay ng gulay. May pamangkin siyang masaya sa pagpasok sa eskwela. May mga kapitbahay siyang bumabalik para magpasalamat. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, may sumibol na kakaibang pakiramdam. Kapayapaan. Isang araw, napansin na lang ni Billy na biglang nawala ang pitaka. Ngunit sa kinalalagyan nito ay may naiwan na maliit na papel, lumang papel na tila isinulat ng kamay. Binasa niya, "Kapag marunong kang mag-ingat sa maliit na bagay, darating ang malaking biyaya." Napangiti si Billy. Parang narinig niya ang boses ng matandang estranghero kahit hindi niya alam kung sino yun. Sa unang beses sa matagal na panahon, wala siyang bagong gamit. Wala siyang mamahaling luho. Wala siyang mahiwagang pitaka. Pero puno ang puso niya. At sa katahimikan ng gabi, alam niyang hindi pera ang tunay na nakatulong magbago sa buhay niya, kundi ang paghawak niya rito. Ang pera ay biyayang dumarating at umaalis. Pero ang tunay na sukatan ng yaman ay nasa paraan ng paggamit natin nito. Kapag ginastos mo para sa luho, mauubos. Kapag ginamit mo ng may pag-iingat, pag-iisip at kabutihan, babalik ito sa iyo sa mas mabuting paraan. Ang pera ay dapat hawakan, hindi hinahayaang humawak sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.